First guys, napuntahan natin itong church na ito. Dumating na guys, yung food natin. Ayan na. Ayan na. It's giving na nagpunta tayo sa Toledo Segovia Tour sa Spain. Mamaya bibiglang bumulaga sa atin dito. Hindi po tayo natakot dito. Hello guys! I'm back again with another vlog. At ngayon po, sisimulan na natin yung pag-explore dito sa Prague, dito sa Czech Republic. And yung itinerary natin for today's video is all about sa mismong city center or sa Old Town area. And ito po yung itsura. So, ganito po kasi tayo gumawa ng itinerary. Kapag kunyari naka-Google Maps siya, is naka-pin, tapos may mga tantos. So, ito po. Yan. So, dito muna tayo sa area na to guys. Maglilibot sa side na yan. Tapos, bukas naman, dito naman tayo sa side na to. So, nung nagde-decide ako, sabi kong ganyan, mag-aala tayo dito ng 4 days, tapos 2 full days. Then, yung 2 full days na yun, hahatiin natin. And para medyo chill-chill, yung maglalakad tayo lang, yung i-express lang natin yung sarili natin dun sa mga mismong mga places na yan. Yung kumbaga, i-absorb din natin, ganon. And also, yung hindi fast-pacing. Kaya ngayon po, tara, magsimula na tayo. Time check, it's already 9:19 AM. So, medyo naninibago pa tayo again. Yung body clock natin, pang body clock na naman ng Pilipinas, opo. So, let's go! Ito po ang ating dala for today's video. Yung bag lang na to, tapos pants, and also, itong jacket. So, nag-jacket tayo ngayon. And, okay siya. Hindi siya gaanong mainit sa labas, nakita ko. Actually, malamig nga eh. Actually, guys, hindi talaga mainit. 5 degrees Celsius sa labas, and mostly sunny naman. If ever nga pala, guys, kung gusto nyo makita yung itsura ng hotel natin, panoorin nyo na lang yung episode 1. So, ang pangalan niya is Hotel Exe City Park. Yung link ilalagay ko na lang sa ibaba. Ay na muna natin guys, yung Old Town Square. Grabe, lamig! I love it! Yo, ang ganda ng location talaga ng hotel natin. Ayun lang yung pinaka main station guys. Lamig, ang saya! Grabe! Tignan nyo, katabi lang natin yung Jerusalem Synagogue. Try nating pumasok dyan mamaya. Alam nyo, hindi pa natin naiikot mabuti itong Prague. Pero so far, parang for me, ang timeless ng beauty niya. Tas ang magical, ang romantic, ganun. But nga, alam nyo, kukuha na tayo ngayon ng transport pass. Pero, I realized na pwede siyang lakarin. Bukas na lang tayo kumuha ng transport pass. Like 24 hours na lang yung kunin natin, diba? At least, nakakatipid pa tayo at nakakapag-explore pa tayo by foot. Yung layo ng Old Town Square sa area natin is around 850 meters. Parang almost 1 kilometer. But ang pinaganda naman dyan, pagkapabalik, dito na tayo mag-iikot-ikot. So, mabilis na lang, diba? Dito tayo pinadadaan ni Google Maps. Okay lang ba here? Minsan talaga sa Google Maps, tayo pinadadaan sa mga kasulok-sulukan na corner eh. Wow! Ang ganda! I mean, new yun sa eyes natin. So, shortcut siya. Ang galing naman ito. Tingnan nyo yung parang ano nila, parang advertisement nila dito. Cabaret show. Tapos ganyan no, may tao dun sa loob na parang manikin. So guys, itong Czech Republic ay located po ito sa Central Europe. And it is bordered by 4 countries. So una doon is Germany, Slovakia, Poland, and Austria. So, pupuntahan lang natin dyan yung dalawa. Yung dalawa, which is yung Slovakia and Poland. Hindi natin siya mapupuntahan. Grabe, o tignan nyo, mga kanto-kanto lang dito, pero ang ganda. Tapos guys, tignan nyo, mayroon din dito big bus tours. Yung parang napupuntahan natin. Yung parang nakikita natin sa Singapore, doon hindi na tayo magaganyan. Sikat na sikat din dito tong traditional Czech chimney cake. But alam nyo, gusto ko lang i-share na hindi po talaga dito nagmula yung chimney cake. Nung nanonood ako ng mga vlogs tungkol dito sa Czech Republic or even here sa Prague, sinasabing gano'n ng mga locals, mga lokal na vloggers dito yung pinanonood ko. Sabi nila, wag daw tayo magpapahulog doon sa parang tourist shop na yon. Kasi yung chimney cake is talagang originate siya sa Hungary. Tapos doon na lang tayo bibili sa area na yon. And natikman naman na natin yan sa Georgia kung naaalala nyo. Tignan nyo guys, oh, kapag ka sa Google Maps, meron mga pa-shortcut silang pinakikita. So ito, kasama to, though parang sarado pa eh. Paano tayo makakalusot dyan? Diba? Ay no, syempre hindi tayo makakapasok dyan. Ah! Ay, pwede. Ang galing. Kala ko dahil sarado siya, hindi tayo makakapasok. Pwede pala. Pwede naman yung mga upuan dito para naman kabaong naman yan. Para naman may biglang tatayo dito, guys. Tignan nyo, oh.
Sarado ko sila basically. Atake si Google Maps, di talaga siya nagkakamali sa mga pa-shortcut niyang atake ganito. Oh, edi yan. Makakalabas tayo ngayon sa kabilang side na. Tapos, additional fun fact sa inyo. Alam niyo ba na ang Prague at saka Frog ay hindi sila connected? Gusto ko lang sabihin sa inyo. Gusto ko lang ipasok talaga yung joke na yon. Hindi sila connected, guys. Yung Frog ay isang hayop at yung Prague po ay isang city sa isang bansa. O, diba? Mema lang. Maganda tong mga dinadaanan natin, ha. Tignan nyo naman. Yung mga buildings, guys. Oh, alam nyo, so far, sa mga napuntahan natin dito sa Europe, isa yung Prague sa pinaka nagagandahan natin. Gusto ko nang sabihin sa inyo ngayon, iba yung ganda niya, oo. Actually, parang mas nagagandahan ko na yung Prague ngayon kumpara sa Portugal. Ganong level. Ang cute naman nito. Mga ano siya, puppets. Tignan nyo. Oo, diba? May pa ganyan. Tapos ayan pa. Magkano kayo mga puppets dito? Yan yung itsura, guys. Yung mga puppets. So, 990 yung presyo. 1,250 naman yung ganito. To be honest, medyo nakakatakot siya. Medyo takot kasi ako sa puppets, guys, before nung bata. Lalo naman na to. Ito, may mga malalaki. Oh. 3330. Please do not touch. Yes po. No, no, no. Di ko to touch. Ay, ang ganda. Ang ganito, 1,950. Tignan nyo, hindi nauubusan ng chimney cake resto dito or shop. So, ang presyo dito, check natin. So, chimney cake with ice cream, 179 Corona. Tignan nyo, may Santo Niño din dito. Viva Santo Niño! Vivo! Viva! Alam nyo, medyo good thing na nag-jacket tayo ngayon kasi lumalamig na dito. Grabe, kadarating lang natin, biglang lumamig agad. So, 5 degrees Celsius siya, diba? So, nanunuot na sa laman natin yung lamig. Ganun, guys. Maganda to, oh. Museum. Actually, itong Prague, kaya niya makipaglaban sa Netherlands sa super daming mga museum na ganito or galleries. Meron din dito, guys, Madame Tussauds. Yung lagi nating pinupuntahan. Doon din na tayo dyan pupunta now. Tapos yun lang. Ito na agad tayo sa Old Town Square. Hindi man lang nakakapagod kasi ang ganda din ng mga sceneries na nakikita natin. I mean, ng mga buildings along the way. Oh my God, ang ganda ng Old Town Square. It's giving, guys. Alam niyo yung vibe ng Plaza Mayor sa Madrid? Hindi siya kamukha. Gusto ko lang sabihin yan at ipasok yung Plaza Mayor. Pero gano'n, ang ganda. Oh my God, ang ganda nito. Oh. This building, meron siyang paint sa labas. Oh, nice. May mga kainan din dito if you want, guys. Steaks, burgers, and fish. Yan. Alam niyo, hindi ako tumitingin sa para mga mag-aalok. May mga tao dito, mga lalapitan ka. Tapos parang, ewan ko kung ano, kung magpa-survey ba? Or sasabi ng ganon, ng something. Pero meron dyan mga naglalakad-lakad. Huwag na lang natin, guys, pansinin. In respectful way. Itong nakikita natin ngayon, guys, itong Old Town Square na to dito sa Prague, noong 12th century pa lang, ito na po ang kanilang main marketplace. Ang lawak niya, actually. Paligiran siya ng Baroque and Gothic buildings, as you can see. Ayan na. Twink, twink. And also this one. Tapos alam nyo ba, dito din sa Old Town Square na to, dito po tinatayo yung Christmas and Easter markets nila. Though unfortunately, hindi natin siya maaabutan. Ilalagay ko dito sa screen usually yung dates nun. And sayang lang, I know na merong Christmas markets, kaya lang hindi kasi siya tumugma dun sa availability natin. Kapag if ever kung mahilig kayo sa Christmas markets, mostly itong Czech Republic or here sa Prague, sa Vienna, sa Budapest, sa Finland, may mga ganon. So sayang lang, wala tayo ngayon, hindi natin siya maabutan. Ewan ko kung sa latter part ng trip natin, kung maabutan natin siya sa Germany part na. Kasi meron tayong part ng Germany dito sa trip natin ngayon. Dito na tayo, guys, magpunta ngayon sa harapan ng astronomical clock na to. Karamihan ng tao dito nagagather, oh. Ayan sila. Ayan, guys. So yung astronomical clock na yan, 1410 pa yung in-install. At yan po ang world's third oldest astronomical clock na hanggang ngayon ay gumagana pa din. Ang maganda dito, guys, may moving figure dito na lumalabas from 9 AM to 11 PM. And kung titignan nyo, wait, medyo malabo pero 9:52 AM na po ngayon. So intayin na natin mag 10 o'clock. Alam nyo, guys, meron yung legend tungkol dito sa astronomical clock na to. Yung gumawa nito, yung city, binulag, yung mismong city or LGU na to, binulag daw niya yung mismong maker nito para hindi na makapag-duplicate or makapag-replicate ng mismong itsura niya. Kasi ang ganda naman kasi talaga. Pero meron siyang kamuka, yung sa Georgia, Tbilisi. Bali, itong clock na to, guys, ay gumagana siya over 600 years na. Ganun nakatagal. Ayan, guys.
Ayun na, oh. Sinisilip na. 12 apostles. Tingnan nyo, tuwa-tuwa yung mga tao. Kasi lahat kami inintay to, guys. Lahat tayo inintay natin to. Ayan, tapos mag-aalisan na. Ganun lang yon. Ganyan, mag-aalisan yung mga tao. Okay. Guys, napuntahan natin itong church na ito. So, shortcut again dito sa maliit na pathway na to tayo dadaan. Itong mga cobblestones na to, guys, reminds us of Portugal sa Lisboa, ano? Ganyan-ganyan. Grabe, ang ganda ng mga sulok-sulok lang dito, oh. Ay, sarado siya. Sarado. Hindi nagsasara yung mga church, eh. Baka sa ibang way. Ito, guys. Nasa loob yung pinaka-entrance. Opening time, 10 AM. Tapos nagsasara siya ng alauna. Next nating pupuntahan, guys, is yung Municipal Library dito sa Prague. So ito sikat to. Ito, makikita natin dito yung never ending or infinity na parang books. Ganon. Ayan, so kailangan nating pumila ulit. Pila sa mga top tourist spots. Ayan, guys, nakapila pa din tayo. Actually, meron na tayong 15 minutes dito. But it's okay, iconic naman kasi yan. So nakalagay dito, oh, tignan nyo. The Central Library Book Tower Entrance. So andyan din yung oras. Sa likod natin, mahaba na yung pila. Ayun na, tignan nyo. Ang haba na. Tingnan nyo, guys, nakalagay dito. Yun, the tower book is an art piece. Take lang ng photos. Do not touch. Ayan, guys, so ang ginawa ko, nagdala ko ng tripod. So itinayo ko kayo habang nagsushoot-shoot ako doon. So medyo mahaba kasi pila. Tingnan nyo, mga nakapila na yung tao dyan. So success. Ayan, meron tayong photo. Nagpa-picture din tayo. Para madaming option, di ba? Ah, di ba? Nice! Nyo, guys, kung gaano kahaba yung pila. Kanina medyo maikli pa, pero ngayon super. Ngayon, guys, it's already 11:23 AM. Then pumunta na tayo sa restaurant na research natin to have some lunch. Siya, guys. Wait, parang haba ng pila. Yun ba yun? Grabe, lahat talaga ng mga masasarap na kainan ang haba ng pila. So feeling ko, guys, yun nga. Kasi ang daming reviews na maganda, 8,000. Ang pangalan, Parlamento. False alarm, guys. Sa kapihan sila nakapila. Hindi na sa na-research natin. O ang ating nakita sa Google. Restaurase Parlamento. Siguro naman, guys, bukas na to, no? Wala bang English? Ah, yun. Ayan, okay. Ayaw ko masarap to, oh. Diba? Ayan, okay, sige, let's go. Guys, wala pang ganun tao kasi parang feeling ko kabubukas pa lang nila. So ito yung special nila. Yung pinakita ko sa inyo kanina. So may ganyan, and ganyan. So goose leg, red cabbage, dumplings, and potato pancakes. So 389 ang presyo nun. Convert na muna natin. 389. 1,090 pesos. Actually, ito sana yung gusto kong itry eh. Though parang same lang siya dun sa nakain natin before. Yun nasa first episode. Try tayo ng iba, sige. Ayun o, yan po yung mga food dito sa Czech Republic, sa Prague. Usually parang may ganito sila lagi. It's giving, ano yan, guys, parang feeling ko yung texture niya at lasa niya parang pinagsamang putong puti at tinapay. Ganon. Ay, sausage! Oh my god, mukhang masarap to. Ito din, masarap din siya. Feeling ko lang. Nanguhula lang tayo ng idea. Okay, sige. Sige, guys, anuhin natin. Kaya lang, ano kaya ito? Beer kaya ito? Ayoko kasing mag-beer. Diyos ko, aga-aga mag-beer tayo. Tapos di naman tayo pala beer talaga. Di ba? What do you think? Okay, so in-order natin, guys, yung special nila. Okay, kasi meron daw silang occasion ngayon. So, sige, na-order din natin. Kasi yung pinakita ko sa inyo na to, ito po. Itong goulash, this one,
makakain natin siya anywhere. Pero yung specialty nila, dito lang at ngayong week yung specialty nila. Okay. Dumating na guys yung food natin. So basically this one is goose. Tapos ito dumplings ang tawag nila dyan. Tapos ito potato pancake and red cabbage. So it's giving yung kinain lang nating kahapon. So let's eat. Tikman na muna natin ng konti. Grabe, ang kapal. Ang kapal ng food. Ito, goose. Ayun, sarap. Parang lasang minudo sa atin. Yung sauce niya. Ganun. Tapos ito naman, red cabbage. Ito. Ang sarap. Mas nagustuhan ko siya kasi sa kinain natin kahapon. Medyo maalat siya, but yung timpla sakto lang. Masarap din yung red cabbage. I like it. Tapos, ito naman tayo. Wait. Medyo ang laki lang talaga ng serving niya. Sakto lang pala yung in-order natin. Ito naman, potato pancake. This one, yung potato pancake nila. Ayan guys, itsura. So, ang ginagawa ko, sinasawsaw ko siya sa pinaka-sauce. Yung potato pancake niya, it's giving parang mashed potato na pinatigas ng onte. Na merong lasa siya na hindi ganoon kaalat, pero parang potato na creamy nga eh. Alam niyo yun, parang creamy mashed potato na pinatigas na ginawang pancake. Ganun yung nalalasahan ko. Sarap siya. Worth it tong binili natin. Mas gusto ko siya kumpara doon sa kinain natin kagabi. Tapos ito pa. Ito naman yung parang kahapon naman to. Tatigan nyo. This one. Ito siya. Gusto ko siya. Masarap. Mas masarap to. Mas gusto ko siya. Alam nyo guys, ang nagustuhan ko sa pagkakaluto niya, ang lambot ng goose. Like literally, parang ang tagal niyang pinakuluan ganung level. Type ko siya. So kung i-rate ko siya, 9 out of 10 to. Masarap siya, promise. So, tapos na po ang ating pagkain doon sa restaurant na pinakita ko sa inyo kanina. So far guys, yung food okay siya. Total price na binayaran natin kasama yung tax is 441 krona. So medyo mahal, no? Medyo mahal siya. Tapos gusto ko sabihin sa inyo na ngayon nyo lang ako makikita. Which is dito lang, sa area na to. Na ngayon lang tayo may hawak na beer. Grabe, may beer tayong hawak. Tanghaling tapat, opo. First time to sa ating vlog, opo. Ang masasabi ko lang talagang binago tayo ng Prague, opo. Kasi meron tayo dala-dalang ganito habang naglalakad. Sayang naman kasi, no? Pero super pait. Super pait talaga ng lasa niya. Share ko lang sa inyo, even hindi naman dito sa Prague, hindi pa ako pala beer na tao. Sinasabi ko yan lagi. Kaya lang kasi wala tayong choice, sayang. Kasi naman masayang. Though sip-sip lang tayo ng konti, like ganun-ganun lang. Kaya po mamaya kapag po nakita nyo medyo namumula na ako o nahihilo na ako, huwag nyo na lang po pansinin, ignore nyo na lang po ang mga ganung klaseng characteristics or movements. Guys, hindi ko na talaga kaya. Itatapon ko na to. Okay? Wag na nating patagalin to. Opo. Ito na tayo guys. Welcome sa Charles Bridge. So, dadaan lang tayo saglit dyan. Pero bukas babalik din tayo kasi doon naman tayo sa kabilang side. Ayan na. Daming tao. So guys, itong Charles Bridge na to ay ginawa ito ng panahon ni King Charles IV. Ang tagal na nun actually, ng 1357 pa. Yung mga gamit nyo guys, bantayin nyo mabuti. Tingnan nyo. Ito yung itsura ng baba niya. Ang ganda naman dun. Doon na tayo. Meron dito ang portrait and caricature. So black and white portrait, 40 euros, isang tao. 1,000 korona. Ayan. So, katumas niya 40 euros. Tapos ito naman, caricature naman, 500 korona. Tapos, 20 euros naman isang tao. Not bad, guys. Yung black and white portrait. Kasi 1,000. So, kinonvert ko siya para 2,800 pesos lang. For that kind of masterpiece, okay yan. Ayan siya, oh. Ganda. Madami pala. So, 5 minutes magagawa. Madami pala dito. Hindi lang yun. Ito guys, ang itsura dito. Yan. Sa baba, hindi ganoon ka-crowded yung mismong area. Hindi tulad dun sa Seine-River sa France. Dito mga konti-konti lang na boat, oh. Tapos meron dong parang gano'n, no? Hindi ko alam kung ano tawag sa ganito, eh. Comment nyo na lang guys sa baba kung alam nyo. Yung parang, I don't know talaga. Sorry. Pero iba siya. Parang siyang umaagos na isang linya.
Guys, alam nyo, itong mga ilaw na to, yang sa side na yan, yan yung nakikita nyo. Tapos this one, tapos yung mga nandun pa sa side na yon. Lahat ng yan yung nagva-viral sa Instagram, yung sa mga reels and even sa TikTok. Yung meron ditong tao na parang staff na parang ibababa nila yon, parang hahatakin nila yon. Pag hinatak nila yon, iilaw. Usually parang famous yun kapag ka Christmas, ganyan, para damang-dama mo yung Christmas vibe. Lalagay ko na lang dito sa screen kung tuwing kailan siya ginagawa, yung pagpapailaw na yon. Pero ang ganda nun, lahat ng tao mag-i-stop para videohan yung pagbaba niyan. And magbibigay ako ng sample na clip sa inyo para makita nyo. Ito naman yung kabilang side. Ang ganda niya. Grabe oh. Ito talaga yung perfect European description. It's giving na nagpunta tayo sa Toledo, Segovia tour sa Spain. Yung parang dikit-dikit na buildings na ganyan. Di ba? Ganda. Dito naman sa side na to, ang dami dito nagbebenta naman ng accessories. Mga kwintas, mga earrings, mga bangle. So 15 euros yung presyo o pag ganyan. Ito naman 19 euros. Nakaalis na tayo dun guys sa mismong bridge. Ngayon babalik tayo dito sa Old Town para maikot to at ma-explore ng todo. Tignan nyo, talagang puro chimney dito, no? Oh my god, may chimney pistachio, parang kung di ngayon, baka bukas try na natin yung chimney. Kahit may ganyan, chimney cake ha, kahit meron ganyan sa Hungary, try pa rin natin. Actually, nag-iisip na rin ako kung bibili tayo ng ng magnet, pero masyadong touristy yung area na to. Doon tayo sa less touristy, tumingin, baka mas mura. Tignan nyo, masyado tayong inaakit ng traditional Czech chimney cake na yan. Daming shops dito. Super worth it dito maglakad-lakad. Kung mahilig kayo tumingin sa mga ganyan-ganyan. Kung kayo po ay kunyari, nakalimutan nyo ng bonnet, ayan, pwede kayong bumili dyan. Tapos kapag gusto nyo naman ng mga burger, meron dito. Hindi kayo mawala ng options. Ito din ah. Magkano? Check na natin. Check natin. Ay, ang init. Diyos ko, naka-heater sila dito. Yung bis na malamigan tayo kapag kasi ganyan yung blow. Ang init. Ito po ang itsura. Oh. Ito siya. Praha nakalagay. Kasi Prague yan. Ibig sabihin. Check pa rin tayo. Tomorrow. Tapos ito mga shirt. Oh. Nakakatuwa naman to. Ano to? Customize? Ay, hindi. Talagang ganyan. Ano nakalagay? You can pay with euros and dollars here. And we refund in dollars and euros. Hala, nakabasag si kuya. Palitan mo yan, kuya. Lagot ka, kuya. Palitan mo yan. Meron din dito mga fries, sausage, potato tornado. Hala, may cannabis din na binibenta dito. Your kush. Actually, alam nyo, dito sa Czech Republic or even here sa Prague, ang lala ng amoy ng marijuana dito, guys. Promise. Wait. Bago tayo umalis, yung mga ganito, guys, if ever, kapag meron kayong madadaanan, hindi ko siya nare-recommend sa inyo na doon kayo mag-withdraw sa ganyan. Huwag kayong mag-withdraw sa mga ganun, ha? Though pwede din naman, safe din naman siya, pero ang mas may sasuggest ko sa inyo, mag-withdraw kayo sa mismong bangko kasi may mga tendency, may mga issues, may mga history, may mga kwento, ganyan, may mga stories na kapag kayong random na ATM yung pag-withdrawhan nyo na makikita nyo sa tourist spots, yung iba nilalagay ng chip or parang gets nyo, yung parang babasahin yung ATM nyo o yung card. So, be aware sa ganun, okay? Actually, itong ginagawa natin, umiikot na lang po tayo sa Old Town proper. So, pwede nyo ding ikutin lang din to. Ito, daming restaurants. So, ayan, ito na naman, cannabis shop. Ito yung ito yung nakasave sa Google Maps natin, Fat Cat. Masarap daw yung burger dito, guys. Pwede nyo itong kainan if ever. Basta type nyo lang Fat Cat. May chimney cake na naman dito. Konting pilit pa sa akin. May chimney cake na talaga tayo. Kinaunti ng tao kanina, kinadumog ng tao ngayon dito. Alam nyo guys, i-share ko lang sa inyo, noong kauna-unahang panahon hanggang 1992, alam nyo ba na itong Czech Republic, walang Czech Republic before? Dahil itong Czech Republic, dati, parte po siya ng Czechoslovakia. So yung Czechoslovakia, ang magkasama dyan is Czech Republic tas Slovakia. Pero, noong 1993, nagkaroon ng tinatawag na Velvet Divorce.
So, yung Velvet Divorce na yon, nag-split sila peacefully. So, walang pag-aaway, hindi yung parang sa atin sa Pilipinas na kapag kunyari mag-highly urbanized sa isang lugar, nag-aaway-aaway yung mga politicians. Dito, noong 1993, Velvet Divorce, nag-split ang Slovakia and Czech Republic. Kaya naghiwalay na sila. Di ba? Galing. Yan, napansin ko lang dito sa Prague, usong-uso yung salitang traditional. Lagi may traditional sa mga resto. Lagi tayo nadadaan dito. Ang presyo guys ng Thai massage dito ay 9.99 euros. Grabe, miss ko na Thailand. I miss Thailand so much. Mabalik tayo dyan next year. Finally guys, dito na ngayon tayo sa next stop natin, ang Powder Tower. Ayan yung itsura niya. And guys, alam nyo, yan, one of the original na 13 city gates ng Old Prague. Per tagal na niya, actually, noong 1475 pa yan ginawa. Tapos may taas po yan na 65 meters. So, actually, ginawa talaga yan for defensive purposes. Nakakonekta siya sa municipal house. Ito po yun. Actually, pwede nga umakyat dun sa taas para lang makita yung panoramic views, guys. But hindi na muna natin yung gagawin dahil pupunta pa tayo sa Jewish Quarter. Tignan nyo, meron ditong yung mapa ng bus tour. So if ever guys, kung gusto nyo yan pang iikutin ng bus tour, merong blue line, tapos merong red line. Tapos yung black line naman ito, yan naman yung river cruise. Kung gusto nyo mag-river cruise, parang if ever kung magaganito kayo, parang mas okay kung yung red line. Oh, ang lawak eh. Yan po. Madaming tours actually guys. So if ever kung pupunta kayo dito sa municipal area, ayan po. Makikita nyo dito, meron dyang Prague Historical City, meron dyang combined bus and boat tour, river cruise, Prague Unlimited Tour. Included na dyan yung lunch boat and walking. So kung gusto nyo ng mga walk-in prices, ito yung best option nyo kasi legal. I mean, talagang merong babayaran kayo na ganyan na may resibo, anything. Try nga natin pumasok dito sa municipal house. Ito yun guys eh. Sige, let's check. Ito yung itsura niya. And actually, nakalagay dyan restaurant. Tapos, restaurants din dito. Sa side na yan. Nakalagay, Kavarna. Bakit parang merong echo ditong something? Narinig nyo? Hello, hello. Nag-iba yung echo niya. Kaya lang, mukhang it looks pricey naman dito. Sa restaurant na to. Magkano ba? Check natin. Tignan nyo, ang ganda kasi ng loob, oh. It's giving 5-star resto. Fine dining ang atake. Ah, hindi gano, oh. 395 korona lang. May 185. So, nababasa nyo ba yan? Hindi nyo naiintindihan, no? Kasi di ko din naiintindihan. Pasok tayo dito kasi mukhang hindi ito, ano eh. Ito yung hindi restaurant. Ayun siya. So, ano to? Paano atake gagawin natin dito? So, musical instrument store sa side na to. Ganyan. Box office, something. Ah! Yung concertan. Hindi naman tayo manonood nga pala. So guys, ito yung itsura ng municipal house. Oh. Ito yung loob niya. So basically, hindi siya yung parang andyan yung mayor, yung konsehal, ganun. Baka akala nyo ganun ha. Hindi siya ganun. So may mga concerts. 8 PM actually nakalagay. Oh. Dito sila bumibili ng ticket. Side na yan. Ano naman meron dito? Ah, American bar naman dito. Iba yung vibe, no? And guys, nilalakad natin yung papunta sa Prague Jewish Quarter. Medyo malayo siya, less than 1 kilometer, mga 800 meters, ganon. But it's okay, walkable naman tong city center. Pero tomorrow magta-tram na tayo, tatry naman natin siya. Ito nga sanang ganito, maganda din subukan eh. Pero okay lang din kung hindi. Alam nyo, dito lang tayo sa Czech Republic or dito sa Prague ganito na naglalakad tayo kahit walang katao-tao. Saka sa Switzerland, pero alam nyo yun, parang feeling ko naman safe naman dito. Hindi naman tayo ma-aksidente or ma-kidnap gano'n. Tayo, kid pa ba tayo? Sa laki nating to, kid pa tayo? Ah, okay. So in the pub, you'll be fine. So okay lang daw. Pero in the street, you'll be fined. So up to 400 euros. Kailan pa naman tayo may dala-dala kaninang alak na beer. Buti na lang guys, buti na lang tinapon natin yung konti. Pero yung konti, parang kapag kunyari ganito, humihinto tayo dyan, tapos sinisip natin. Though hindi naman tayo naglalakad, cheers, cheers! Hindi naman ganun. According kay Google Maps, nandito na daw tayo. O diba? Hindi tayo sa Korea na kapag ganito, na kapag autumn ito, dito tayo inabutan sa Czech Republic. Tignan nyo, ang ganda guys nito. Wala lang, nagagandahan lang ako sa ganyan. Kasi hindi natin usually nakikita yan. Mga naglalagas na kasi yung puno dito. And alam nyo, meron tayong mga synagogue na pupuntahan dapat ngayon. Kaya lang, sarado siya. Hindi natin siya mapapasok. Ang ganda dito sa Jewish Quarter ng Prague. Andito yung mga brands na pangmamahalin. So, meron mga Longchamp dyan. May Prada dun sa likod. Ito, Celine. Ayan, actually. Though, mahal yan for me. Tapos ito, meron Versace dun.
may Valentino. So kung gusto niyo pala mag-shopping, magpunta kayo dito sa Jewish Quarter. Guys, so yan ang tinatawag na Old New Synagogue. Actually, may mga nagtutur doon. Puntahan natin. Yan yung itsura ng harapan niya. Hindi siya yung parang meron kayong makikita na something. And also, ito po yung Europe's oldest active na synagogue na ginawa pa noong 13th century. Makikita niya dito, guys. Doon may mga shop din. Ito. Tapos doon meron pinipilahan something. Ano ulit? Chimney cake na naman yung pinipilahan doon. Alam nyo guys, I might sound di pa ulit-ulit, pero alam nyo, itong Prague, isa siya sa pinaka nagagandahan ko na sa Europe. Like, kaya na niya makipagtapatan sa akin sa Portugal. Kasi parang for me kasi, yung recent trip natin, Switzerland, Portugal, Spain, yung nasa nagdatalo sa second spot, ito kayang pumasok dun eh. Nung Prague, ang ganda. Though hindi ko pa siya masasabi, kasi hindi pa naman tapos yung entire series natin, saka natin irarank na talagang todong-todo. Pero ang ganda ng Prague. Iba yung ganda niya. Ano to? May nadaanan akong sticker na something. Oh my God, namatay. Mga namatay. May mga dates, oh. Mga namatay sila. Nakikita ko na doon yung mga lapida doon sa Old Jewish Cemetery. Hindi ko lang alam kung paano natin siyang papasukin. Yun guys, hindi ko mahanap na pinto. Pagka medyo tinatamad kayo dito maglakad, ganyan, masakit yung paa nyo, or kung di baka naka-boots kayo. Kasi syempre, di ba pagka nag-Europe, ganun eh, OOTD, boots, ganyan, tas trench coat. E di syempre, masakit sa paa yun. Pwede kayo mag-scooter, saka mag-bike. So itong mga Lime scooter na ganito, pwede nyo siya i-book sa Uber. So mas madali. No need to install yung mismong Lime na application. Kahit sa Uber lang, ma-access nyo to. Naiikot ko na yung buong building, hindi ko pa rin alam kung saan tayo papasok. Saan ba yung entrance ng sementeryo dito? Sementeryo lang naman gusto ko puntahan, pinagkakait nyo pa sa akin. Ito ba? Kuya, pwede dyan ba yung sementeryo? Papasok, magtutulos lang ako ng kandila. Sakto November 8, kahit late ng 1 week sa Undas. Dyan ba? Sumagot. Feeling ko, oh my God. Ayan, nakikita ko na. Hindi pala pwedeng pumasok sa sementeryo, guys. So basically, sisilipin lang natin kasi walang tao, oh. Ito siya. Sakto. Buti inikot natin. Hindi man tayo pinagbigyan ni Lord makapasok sa sementeryo, pero ayan, papakita niya sa atin. Papakita ko din sa inyo para tayo makakakita. Ayan guys, oh. Nakikita niyo ba? Wait. Medyo malab. Ayan. Yan yung sementeryo. Ang lamig ah. Ang lamig ng hangin na pumapasok. Mamaya bibiglang bumulaga sa atin dito. So, ayan po ang Old Jewish Cemetery. Actually guys, ang Old Jewish Cemetery, one of the oldest surviving Jewish cemetery yan dito sa Europe. And doon pa yung 15th century. Hindi kasi tayo makakapasok eh. At least naman, matapos tayo mag-ina-inarte doon at mag-emote-emote, pinagbigyan tayo ni Lord. Pinasilip niya sa atin to. Pero may hangin sa loob ba? Parang iba yung hangin. May itim. Medyo nakakatakot to. At least nakita natin. So, yan po yun. Isa to sa mga laging nasa TikTok, laging mga nasa social media. So if ever, kung gusto nyo makita siya, ito po yan. Dito siya, ikutin nyo lang ulit. Gayahin nyo ako, ikutin natin siya, tapos nakasumilip dito. Ayun oh, diba? So dun sila nagpunta din. Sakto, buti na una tayo sa mga nagtutour na to guys. Ganun yun. At least nakasilip. Tingnan nyo guys oh, nasa bandang riverside area na to. Ang ganda. Ganda dito sa side na to. With the view of the bridge and the Charles Bridge dun sa dulo. Yan natin. Ang serene lang. Ang chill lang ng vibe here. Taas. Tapos doon siguro kapag ka magre-river cruise, oh, meron tong port eh. Tapos din doon sa kabilang side. Tapos dito naman guys yung Prague Castle. Ayun kung nakikita nyo. So dyan tayo tomorrow. Ikutin muna natin again tong side naman na to. Yung area na to, it's giving yung background music na I'm sorry. Diba? Ganun yung vibe na binibigay niya. Mayroon na naman dito mga artworks. 100 koruna yung ganyan, no? Or 4 euros. Tapos mga ganito. Ang ganda, grabe yun. It's giving. No? Nice. Ito pa. So, Old Town Prague yan. So, ang pintor o ang artist ay si V. Abel. Muna tayo dito. Parang may amoy dito. May amoy, pero okay lang. Sige. At least ang view natin, napakaganda oh. Prague. Prague, amazing view. Tingnan nyo guys, so from here kitang-kita yung Prague Castle. That one. Medyo malabo lang at hindi kayang bigyan ng justice ng pagsusong itong Osmo Packet. Pero kita natin siya dito. Yan muna ang gagawin natin. Magmumuni-muni. Guys, grabe. Tawang-tawa ako. Share ko lang sa inyo. Tignan nyo.
Ano kasi, uminom ako kanina kasi walang refillable. Alam niyo yung parang mga ginagawa natin sa Switzerland, ganyan. Wala akong makikita dito sa Prague na yung kumbaga magre-refill ng water. So ngayon umuwi ako dito sa hotel since napakalapit lang natin. So kumuha ko ng tubig, uminom ako, ganyan. Tapos, di ba nga, dito yung bed natin para sa mga maruruming damit. Kunyari, kapag ka humiga akong ganyan. Alam niyo guys, pagising ko, wala ng araw. Nakatulog tayo. Gabi na. Basically guys, nakatulog tayo ng parang 1 oras din, ganyan. Kaya bigla nang, lumubog na yung araw. Ang tendency naman, ayun, nakapagpahinga naman tayo. Yun naman ang resulta pala, I mean. And now, magdi-dinner tayo. Isasama ko kayo. Lalabas ulit tayo. Kasi talagang dinner ang gagawin natin eh. Kaya lang, yung mga inilista ko na parang dinner place natin, for sure, puno doon. Mag-check na lang tayo. Diyos ko, natawa ako ngayon lang sa atin nangyari ulit itong ganito. Kaya kapag ka 2 beds talaga, opo, tapos bigla ako mahihiga ko niya rin ganyan. Alam niyo yung tipong, iiglip lang kayo, sasabihin nyo ng sarili niya, sana 5 minutes lang, quick nap, tapos pagising nyo, ayun, gabi na. Ivan, gabi na. Itong pa-emote natin, dong paupo-upo pa tayo, ayan, nakatulog tuloy. Nakatulog tayo tuloy. Naman yung view natin, oh. So, yung mga kainan ngayon ay full na kasi dinner time. Kasi parang ang plano ko, guys, kapag kasi kunyari meron tayong mga kinakainan ganyan, di ba ang dinner time usually 6 p.m. 6, 7, ganyan. So, inaagahan ko ng onti yung dinner natin. Ginagawa kong 5 o'clock or 4 o'clock o 4:30, ganyan, para hindi natin maabutan yung peak time. So, mga peak time ngayon doon, hindi na tayo makakapila. So, basically, I think dito na lang tayo sa train station na yan. Madami namang kainan dyan. Sarap ko muna to kasi baka mamaya may biglang pumasok. Bakit ito lang muna? Kasi dalawa siya eh. Double yung protection niya. Inom pa kasi ako ng tubig. Ayan, tuloy. Hindi ako makapaniwalang nangyari sa atin yun. And guys, oo nga pa. Share ko lang din sa inyo. Kasi nung unang punta natin, I mean, nung nakaraang buwan, nung nagpunta tayo dito sa Europe, ang ginawa natin sa pagkain natin, tinuloy-tuloy natin sa medyo pricey. Gets niyo yun? So, ngayon, ang gagawin nating atake, traditional food or local food, tapos hindi, ganyan, or kundi, medyo mahal at medyo tipid. Kasi alam niyo, ang napansin ko, kapag ka mga local food, local resto, ganyan, may time na mas mahal. So, doon tayo sa mura muna ngayong gabi. Opo. Kasi day 2 pa lang natin. Actually, first full day. Ilang araw pa tayo dito. Dito po kasi in total parang more than 30 days tayo. Dito sa Europe ngayon, sa series natin ngayon po, opo. Ayan. Tatawid lang tayo. Dito lang. We're here na sa train station again. Dali madaming kainan dito eh. Ito nga Pont to go. So it's giving parang convenience store yung atake niya. Ganun. Relay. Ganun din siya. Tapos ito naman, Vietnamese street food. Diba? Yung mga ito yung mga departure. Hindi ko siya napakita ng previous vlog, pero meron diyang Krakow. Basta yung sa Poland yun eh. And also, merong Wien. Yung Wien guys, sa Vienna naman yun. Sa Austria naman yun. So, doon tayo sasakay actually. So, sa mga susunod na araw ko i-explain sa inyo yan. Na muna mag-Vietnamese food kahit ganun doon. Parang gusto ko burger tayo muna ulit, no? Ito meron dito Subway, Sa side na yan, may Subway dyan. Tapos ito naman, Burger King naman dito sa taas. Tapos ito, Paul Express. Pero, I think dito tayo sa Burger King. Mas mabubusog tayo dyan at mura pa. Akyat lang tayo here. In fairness, alam nyo, maganda tong nila, main train station. Nagugustuhan ko yung layout. Ang crowded lang talaga. Kasi main nga Ivan eh. Daming tao. Like literally, super. So, since madaming tao, wala tayong magagawa. Mag-ano na lang tayo. Mag-take out ng food. Wala bang English? Ay, ito English. Ayan, English. Take out. So ito yung mga may bloody bite beef, 199. Pero ayoko yan. Magmi-meal tayo. Ibang ori yung mga food nila here, no? Ito Whopper. Texas Whopper meal. Double cheeseburger meal. Dami, nakaka-overwhelming choices. Plant-based. Though parang ang gusto ko is wait lang. Ito bang limited edition yung bibili natin? Kaya lang naman kasi, para naman puti lang naman yung bread nun, In fairness medyo pricey. Kasi 324 tong ganito, Ito na lang tayo, double cheeseburger, no? Para kasi gusto ko 2 patty, eh. Okay, Texas Whopper box. May gano'n naman siya, plus 50. Okay.
So, onion rings, choose dip. Ito gusto ko. Ayan, medium fries. Plus 40 naman kung steakhouse loaded fries. Okay na yan. Sige, magtipid tayo. Tapos, ano to? Refill? What? Refill? Wala bang ano? Wala, ano yan? Puro Coke ba to? So, ang total bill natin, 309. Okay. Go to payment. Card. So, ikakaskas lang natin dito. Itatap lang natin ang ating GCash card. Yay! Approve. Yay! Approve. So, saan yung resibo? Right. Okay. Ayan na. Tapos, lalabas dito na number 79 tayo. Okay. That's all. Tapos, guys, ayan, 79. Doon nyo siya titignan. So, dun sa color black, andun pa yung 79. So, dito tayo sa color green. Hintayin natin. Ito, guys. Nandito na ngayon tayo sa ating hotel. Napakadami kasing tao doon. So, ito po yung binili natin. Bumili tayo ng burger. Tapos, may kasama siyang fries. And also, ito, may onion rings and drinks. Okay? So, kumain na muna tayo. Ang ating dinner for today. Tonight pala. Okay guys, sa part na to, gusto ko namang sabihin sa inyo kung ano yung first impression natin, kung ano yung naranasan natin ngayong first full day natin, kung ano yung naobserbahan natin sa Prague or dito sa capital city ng Czech Republic. Alam nyo, gusto kong sabihin pa lang ngayon na number 1, ang ganda po ng lugar na to, opo. Actually, totoo yung mga chismis, totoo yung mga sabi-sabi na sinasabi nilang gano'n na dito daw sa Prague ay talagang maliban sa mga famous ones na Barcelona, Paris, yung mga ibang lugar sa Switzerland, ganyan, at kung saan-saan pa, Italy, Roma, ganyan. Ito pong Prague, isa to sa mga underrated dito sa Europe na masasabi natin dahil kapag titignan natin kung saan pumupunta yung mga tao, dun usually sa mga pinuntahan natin nung una. Pero ito, alam nyo, pwede nyo bigyan ng chance itong Prague kasi ang ganda. Like, madaming mga castle dito, mga tower, ganyan, and may mga bridge. At yung building nila maganda din. So, if ever, kapag yun ang mga gusto nyo, more like sa mga architecture side, sa building side, ganyan, okay na okay po dito. And alam nyo, ang nagustuhan ko din is walkable siya. Walkable siya. Meron akong mga pinakita sa inyo noong episode 1 na merong mga transport pass kung gusto nyo ng 30 minutes, magta-tram, and so on. Merong 72 hours. So, hindi natin in-avail yun. Sinabi ko nung una, i-avail natin, pero sabi ko, okay, sige, maglakad na lang tayo, opo. So, nilakad natin, walkable naman pala siya. Yun nga lang, medyo, nung kalagitnaan po ng trip kanina, kaya umuwi din tayo dito kasi ang sakit na ng paa ko. So, if ever, wag nyo akong gagayahin kasi ang ginawa ko ay nakaboots po tayo naglalakad dyan. Isipin nyo, nakaboots tayo naglalakad, ganyan. So, sumakit yung paa natin. Kasi, ano po kasi, parang alam nyo, yung magpipicture kasi kung ngayon. Alam nyo naman, tayo mga Pilipina, magpipicture tayo. Tapos kapag magpipicture tayo, dapat OOTD. So, kasi ito yung match sa suot ko, ganyan. So, ngayon, ito yung sinuot ko. Pero if ever kapag pupunta kayo dito sa Prague, since lakad-lakad galore siya talaga, ang gawin nyo, magsuot na lang kayo ng rubber shoes, ng sneakers, ganyan, para mas ma-maximize nyo yung araw nyo, opo. Though natapos naman na natin yung itinerary natin, pero para hindi sumakit yung paa nyo, bukas, mag-iiba na tayo ng sapatos, yung sapatos na naisa nating baon yung susuot natin. So, yun lang naman yung masasabi ko sa inyo na pwedeng lakarin. Actually, alam nyo, gumising kayo na napakaaga, alas 7 pa lang, sunrise dito sa Prague, ngayon November. Kaya-kaya nyo siyang gawin hanggang 4 p.m. Kasama na yung castle, kasama na yung Lennon Wall, ganyan. Pero sa next episode natin pupuntahan yun eh. So, lahat kaya. Yun nga lang kasi, mas pinagdesisyonan natin, guys, na mas slow pace ang travel natin para makita nating mabuti. Yung tipo makakatitig tayo na ganyan, hindi yung parang, okay, let's go sa other side na ganyan. So, yun po. And, masasabi ko na itong Prague, ang mura dito, based sa gastusin sa Europa ha. Hindi siya kamukha sa mga una nating napuntahan. Ang mura dito. Yung kinain natin kanina na burger, which is yung Burger King, 800 pesos siya. Yes, mahal siya kasi meal na malaki. Pero kapag guys, hindi gaanong meal na ganun kalaki, meron ako nakita doon 189 korona lang. So, yung 189, ang katumbas lang noon 530 pesos. So, ganun po kamura. I mean, mahal siya, oo, pero ganun kamura dito sa European pricing standards. So, kung gusto nyo maghanap ng mura na lugar, parang okay talaga tong Czech Republic. Nagustuhan ko siya doon sa part na yon.
And pwede din naman kayo mag-Vienna, ganyan. I-next nyo na dito, Budapest, pwede din Bratislava. Pero tayo, hindi kasi natin pupuntahan yung Slovakia. Yun lang yun. Tapos, alam nyo, kung in terms naman sa safety, hindi po tayo natakot dito. Kasi may mga time na parang yung gut feeling nyo, parang kukutubang kayo na parang hala, delikado. Parang feeling ko, hindi safe maglakad-lakad dito. Hindi ko siya naramdaman. Hindi ko naramdaman dito, kaya okay siya, safe maglakad-lakad dito. May mga areas tayo na nilakaran na nakita nyo naman kanina nung papunta tayong Jewish Quarter, ganyan, na walang katao-tao po sa daan. Opo. So, okay siya, hindi siya nakakatakot. Yun nga lang, kung kayo po ay medyo kapag sa super daming tao, ay parang ayaw nyo ng ganung daming tao, yun ang dapat yung paghandaan kasi sa Old Town Square, napakadami po, hindi po nawawalan ng tao. Actually, nung morning na nagpunta tayo doon, umagang-umaga, madami ng tao. Mas lalo, triple, 4 times, 5 times, 6 times, 10 times po yung dami kapag papahapon na. Okay? So, yun lang naman. Super quick lang ng thoughts natin. Nagandahan ko siya. Meron pang isang area na maganda daw dito na puntahan. Kaya lang, hindi na natin siya mapupuntahan. Kala mo namang wala pa tayong next day kung makapag-vlog ako dito na parang outro na ng Prague trip natin. So, meron pong isang maganda na talagang fairy tale village or fairy tale fantasy talaga. Yung atake niya, ilalagay ko dito sa screen yung pangalan, pero hindi natin siya mapupuntahan, okay? And bukas, ang itinerary naman natin na gusto ko din i-share sa inyo, i-share ko rin dito sa inyo sa part pa lang na to, is, ang pupuntahan naman natin is ang Magical Cavern, yung Tower, Lennon Wall, Church of Our Lady of Victorious or Infant Jesus, Lesser Town Bridge Tower. Actually, parang napuntahan na natin yun. Or hindi pa. Tapos Charles Bridge again, and madami pang iba kasama na dito yung Prague Castle, yung area na yun tayo mag-explore. Okay? So yun guys, maraming salamat po at sana nagustuhan nyo itong first full day of exploration natin dito sa Prague. Again, kung gusto nyo, kaya namang pagsamahin na yung itinerary ngayon at yung sa susunod na vlog natin, pero super chop, ganyan, mabilis talaga. I mean, hindi chop na ano ay, para meron kasi kaming kasabihan ngayon kasi sa mga kaibigan ko na chop, ibig sabihin parang bilis, ganyan. So, super bilis kapag ka pinagsama nyo siya. Kaya okay talaga na maglaan kayo ng 2 full day para explore yung Prague. Okay? So, yun po. Maraming salamat. I hope na nagustuhan nyo. Kung gusto nyo po ng real-time updates is nagpo-post po ako sa social media platforms natin na TikTok and Instagram. Pero kung gusto nyo ng mas real-time, nagpo-post po ako dito sa ating Facebook page. I-check nyo po yan. Nagpo-post po ako dyan ng mga vlogs na hindi ko na ipopost dito sa YouTube. Actually, dito nga, pinost ko dito, Wait. Pinost ko dito yung Prague na meal na ganyan. So, kumbaga, meron ako mga exclusive videos na lalabas dito sa page natin na hindi ko mapopost dito sa YouTube. Okay? So, yun lang po. Again, maraming salamat. This is Ivan D. Guzman. Abangan nyo pa mga susunod nating vlogs dito sa Europe. Okay? So, yun lang. Thanks!